Breaking news, sinend sa atin ng ating kababayan mula sa Cebu ang video na kung saan very alarming ang mga grupo ng foreigners. Sila ba ay kulto, sindikato o mga gorgorista ng mga mamamayang Pilipino? So bago tayo magkomento, gusto ko lang munang basahin ang message nga ng ating kababayan. Ang sabi niya, "Hi, ma'am, good morning. Usa ka homeowner sa Minglanilla Highlands in Cebu City, in Minglanilla, Cebu." Sabi niya dito, "This group of foreigners has been staying in the area doing rituals in the mountain part of subdivision." Yan ang sabi niya dito. So ngayon, okay, concern na ang mga tao dito but wala rasad gibuhat ang subdivision management. So wala ginagawa ang management ng subdivision. I heard na daghan daw ni sila nag-rent sa mga nagkalain-lain na subdivision sa Cebu. Yun ang sabi ng homeowner. So ang question, paano nakalusot sa immigration ng mga ito? Ulitin natin, sila ba ay Afghan, sila ba ay kulto, o sila ba ay mga gorgorista? Kaya ano na ginagawa ng ating mga hukbong sandatahan? Ito po ang kanilang video. Ang video. Ayan. So kung makikita ninyo, nagre-ritual ba sila? Nagpamarcha sila? Very alarming. Ano ang ginagawa? Kasi mga more or less, kulang-kulang daw po 100 yan. Okay? Ang mga foreigners na yan. So, tignan natin. Okay, tignan natin ito. Kita mo? Kita nyo? Anong mga lahi yan? Ano ang ginagawa niyan sa Pilipinas? Bakit sila nandiyan dyan? Di ba? Mga kababayan, pumasok ba silang undocumented? Sila ba ay dumaan sa tamang proseso? Yung mga foreigners na yan, dumaan ba sa tamang proseso ng immigration? Okay? So, wait a minute. Okay? Okay, yun na yun. So mga palangga, ang tanong natin, paano nakapasok yung mga tao na yan, na mga iba't ibang lahi? Sabi ko nga, undocumented ba sila? Dumaan ba sila sa backdoor? 'Di ba? Ano ang ginagawa nila? Bakit sila nagmamarcha? Matitino ba sila? Kasi mga kababayan, naaalarma yung mga taga Cebu dyan sa community na yan, kung saan syempre mga ibang lahi yan. Secured pa ba ang ating bansang Pilipinas? Ano ang ginagawa ng ating mga sundalo, mga kapulisan? Di ba? Kasi pwedeng mga gorgorista yan or alam mo naman, gumawa ng mga iba't ibang krimen. Nung pumasok ba sila sa Pilipinas? Dumaan nga ba sila sa tamang proseso? Meron bang tamang may passport ba sila? 'Di ba? Dumaan ba sila sa screening? Ano ba yung purpose nila kung bakit sila pumasok sa Pilipinas? Sila ba ay mga kriminal sa kanilang bansang pinanggalingan? Ano gagawin nila sa Pilipinas? Mag-oorganisa ba sila ng mga yun na nga, ng mga grupo, mga kulto, sinong kalaban nila o anong relihiyon ba sila or what? Paano sila nakapunta diyan? Baka mamaya bigla na lang magpabang-bang-bang yan o manghidnap yan. O baka mamaya pala, sila ba ay recruit ni Lisa Tanas from Romania? Ano yung mga activities nila? Pwede silang sangkot sa what? Yung sinasabi nilang mga spy-spy, baka mamaya ipinadala dyan. O sinadya ni Bangag, ng gobyerno ng Bangag, na idaan niya mga yan o papasukin niya mga yan illegally or backdoor or kung saan man sila dumadaan para gamitin niya mga foreigner na yan, baka maghasik ng kaguluhan, then pwedeng mag-declare si Bangag ng martial law, although right now it's not, hindi pa nadideklarang martial law, pero martial law na ang nangyayari sa Pilipinas dahil sa pagsuppress ng ating mga malayang pagpapahayag, malayang right to travel, lahat ginagago na tayo. Kanina topic natin about about tanimbala. Anong ginagawa nila diyan? Recruitment, galing ba sila sa recruitment agency? Magtatrabaho ba sila sa Pilipinas? Kung magtatrabaho ba sila, dokumentado ba sila? Ano ang ginagawa nila diyan, mga kababayan? At sabi ko nga,
pinapasok ba yan ni Boying Remulla? Kasi hawak niya ang Bureau of Immigration. Dumaan ba sila sa proper border control? Baka meron yan silang dinalang mga kung ano-anong mga illegal na mga bang o mga illegal na polvoron o whatsoever. Hindi ba kayo naaalarma sa mga yan, mga kababayan? Nasaan yung intelligence funds ni Bangag? Yung intelligence fund niya. Yung budget ng PNP, ng AFP, lahat. May mga visa ba yung mga yan? Sabi ko nga, dokumentado ba yung mga yan? Kasi natatakot. Yung naging epekto ng pagmarcha-marcha nila, takot ngayon yung mga homeowners, kaya nga nag-message sa atin, di ba? So, para sa mga homeowners dyan, ay may banta sa kanilang seguridad, sa kanilang security. Kasi anytime, parang imagine mo magmamarcha, hindi mo alam, may mga baril ba yan, may mga pangpasarbog nga dyan, di ba? Sabi ko nga sa inyo. Kaya dapat, aksyonan ito ng, ano pang expect ko sa Bureau of Immigration, sa PNP, sa lahat yung mga yan, na kung may panganib ba silang daladala. Kasi karamihan, mga kababayan, na pumapasok sa isang bansa, lalo na sa Pilipinas, na third world country. Ano yan, pumasok ba sila dyan dahil may job contract sila? O turista lang ba sila? Bakit sila nagre-renta doon? Sabi ng ating sender, ng ating palangga from Cebu. Nagre-renta sila ng, ng apartment o mga bahay sa iba't ibang bahagi ng, ng area na yan or sa Cebu. Ngayon, pumasok ba sila sa Pilipinas as tourist? Negosyante ba sila? Investor ba sila? Kasi papasok lang ang mga foreigners sa Pilipinas, it's either turista ka, or negosyante ka, or investor ka. Pero mahirap kung iilan lang yan ng porsyento, napapasok ang isang foreigners sa Pilipinas para magtrabaho, mag-apply sa trabaho, kasi saan ang gagaling yung mga yan? Sa Afghanistan ba? Ito ba yung pinapasok ni Bangag na nag-aantay ng kanilang mga visa? Papunta dito sa Amerika kasi recently nagbigay ng direktiba na executive order ang President Trump dito na ino-hold muna yung mga Afghans, refugees. Kaya 'di ba, pinakausap ng dating administrasyon dito ni Biden kay Bangag na ampunin muna natin habang pinaprocess ang kanilang visa. So sino-sino yung mga yan? Ha? Wala namang pupunta sa Pilipinas nang sabay-sabay kung ikaw ay galing sa Amerika o sa Europa, 'di ba? Na maghahanap buhay ka. Usually ang mga dayuhan ay pumupunta sa atin para mag-invest o yung iba para mag-polboronic, mag-transact kay Lisa Tanas, kay Bangag ng kanilang favorite, powder na polboron. Estudyante ba sila? Kasi nakita nyo naman, di naman sila mukhang estudyante, mukhang mga nasa middle age na, like nasa 40s, 30, 40, 50s, yan ang mga itsura eh. Doon sa pinakita natin, tignan natin, may student visa ba sila? O nakapag-asawa ba itong lahat ng ito ng mga Pilipino? Bakit naka-acquire sila ng permanent resident because of their marriage sa Filipino citizen dyan sa Pilipinas? So bakit hindi ito binibigyan ng pansin? Ng immigration? Well, wala nga tayong maasahan dahil magkakasabwat sila. So ito dapat ang pinagtutunan ng pansin ng Kongreso ng Senado para imbestigahan. Sabi ko nga, dokumentado ba sila? Anong problema? Anong mission nila yan? Baka mamaya nag-human traffic sila. O sila yung nangingidnap ng mga bata at nawawala na lang dahil uso ngayon ng kidnapping dahil si Lisa Tanas na ang promotor. O baka meron silang ginagawang illegal recruitment? Hindi natin alam, nire-recruit yung mga Pilipino. I don't know, maraming pwedeng silang gawin. Pwedeng ang gorgorista sinasakop na ba tayo? Sinasakop na ba yung Pilipinas? Not ng China, pero itong mga tao ito, hindi sila mukhang mga Chinese. They look like from Middle East, Western, Europe, or US, I don't know. Kasi, malalaman lang natin yan kung sino-sino yung mga tao yan. Amerikano ba sila? European ba sila? Middle Eastern ba sila? Kung yan ay imbestigahan o organized crime ba sila? Anong mission nila dyan? Magsusmuggle ba sila ng, magta-traffic ba sila ng mga Pilipino? O magsusmuggle? Maraming pwedeng, maraming pwedeng tignan. Ang ating batas, ang ating, yung Senado at Kongreso. Okay, imbestigahan niya ng PNP. O ng DOJ. Ayan, si Remulla. Si Remulla ba nagpapasok niyan? Ano ang meron sila? Bakit sila nakapasok? Again, sabi ko nga, dumaan ba sila sa proper, sa proseso ng pagpasok ng isang banyaga sa ating bayan? At kung sila ba, kung overstaying na sila, wala naman sila mission, dapat i-deport na yan. Katulad ng ginagawa ng
Amerika dito na ang inuuna nila ditong dine-deport ay yung mga kriminal. So mga kriminal ba 'tong mga 'to? May record ba 'tong mga 'to? So mga kababayan, ang bottom line dito, hindi ginagawa ng gobyernong bangag, lalo na diyan sa Bureau of Immigration, na siguruhin ang seguridad, proteksyonan ang seguridad ng mamamayang Pilipino, lalo na diyan sa Cebu, kung sino-sino itong mga nagmamarcha-marcha na ito. At yan, kung anong ginagawa lang, makakaapekto ba yan sa ekonomiya ng Pilipinas? Definitely. Saan sila kumukuha ng pera para makalamon sila o makapagbayad sila? Sino nag-fund sa kanila? Pera ba nila yan? Again, maraming pwedeng tignan dito na anggulo. Are they legitimate or legal na pumasok? Ano ang mission nila? Wala namang matinong Amerikano o European na pupunta dyan sa Cebu at magmarcha-marcha at magkukulto-kulto o anong gagawin nila? May pamilya ba sila? Or sila ay, mamaya, ano sila, yung wala silang takot, magurgur yung, I'm trying to, yung salita ko, no? Mamaya may bit-bit silang bang-bang-bang, wala silang pakialam na magurgur yung sarili nila kasi may target sila. Tatargetin ba nila ang Cebu? Tatargetin nila ang Davao to destabilize the Philippines? Kasi ang pinagbibintangan na destabilizer tayo ng mga kritiko at vloggers, pero tingnan mo, pinasok na tayo ng mga, ng mga banyaga nga na hindi natin alam kung saan galing na lupalip ng mundo yan. Sinecure ba ng gobyernong ito? Ulit-ulitin natin ng DOJ, ng Bureau of Immigration, dyan yung mga airport police na pumasok yan kasi makakaapekto yan hindi lang sa ating ekonomiya mamaya. Hindi natin alam, ay palamon pala yan ng mga politiko para gumawa ng karahasan. Mamaya nabibigyan pa yan ng mga social services dahil sponsored ng politiko, naaagawan pa tayo ngayon ng mga Pilipino, kayo dyan sa Pilipinas, naaagawan pa kayo ng pondo. Wala nang pondo, dinanakaw na nga eh. Naapektuhan pa ang inyong mga pamumuhay, no? Dahil kayo ay kakaba-kaba ngayon, dahil yung nag-message sa atin, kinakabahan sila, ano ba daw ang mission ng mga yan? Wala nang trabaho sa Pilipinas, kung sila ay magtatrabaho dyan, agawan pa tayo ng trabaho, ano? Well, wala pong matinong Amerikano at European, sa totoo lang, na uuwi sa Pilipinas para mag-apply ng trabaho. Yan ang tandaan ninyo. Dahil kung nasa Amerika ka, kung per ora dito, kahit sa McDo ka lang, sa food chain ka lang nagtatrabaho, nasa $20 na. Depende sa state actually. Tapos uuwi, pupunta ka sa Pilipinas, magtatrabaho ka, mag-a-apply ka. So anong mission ng mga foreigners na yan? 'Di ba? Anong illegalities? 'Di ba? Ang kanyang baka mamaya may pulboronic, at kung ano-ano pa ang mga ginagawa ng mga hinayupak na yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Na tayo mga kritiko, ginigising natin kayo sa mga nangyayari sa Pilipinas, tina-target tayo ng Kongreso, Senado, ng bangag na administrasyon na to. Pero na-infiltrate na tayo, hindi lang ng mga NPA rebelde, ng mga Pilipino, ng mga kaalyado dyan ng nila Brosas, nila Castro, nila Ontiveros, pero ngayon may mga foreigners na hindi natin alam kung saan galing mga bansa sila. At ngayon ay napapahamak o mapapahamak kayo at nagdudulot ng takot sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Anong gagawin natin? So ang mga military, anong gagawin nila? Patuloy pa rin na what? Wala pa rin yon. Minglanilla Cebu. Okay? Minglanilla Highlands. Ano gagawin nyo? Tatanga-tanga pa rin? Bangag-bangag pa rin forever? So gumising kayo. Pinapasok na kayo ng hindi natin alam. Wala pong matinong na foreigner galing sa Europa o sa Amerika. Tandaan nyo yan. O sa Middle East. Okay? Especially Dubai. Magaganda ang maganda na ang ekonomiya nila. Or walang matino na papasok sa Pilipinas para maghanap ng trabaho unless ikaw ay investor or ikaw ay talagang negosyante at big time kumbaga. Ngayon, anong nangyayari dyan ngayon? Okay? Nakakabahala, mga kababayan. Yeah, that's why lagi kong sinasabi dito sa mga hukbong sandatahan na ito, kumilos na kayo. Bago pa magkaletse-letse ang bayan ninyo. Nagkakaletse-letse na nga pala, hindi bago.